Okay. Start na po tayo. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratoris po. Pag-usapan po natin, kulang pa kulang pa ba sa close-up? Ito lang po ang tanging channel na sagad na close-up. Ha? Wala na pong mas close up pa po rito, no? Proud na proud tayo sa mukha. Yung mga ano po, yung mga natutulog pa nating mga tao sa gobyerno, maawa naman kayo sa mga nasalanta. Okay. Iwasan din po natin, marami pong mga manloloko online na nanghihingi ng tulong, idirekta na po natin sa mga doon po sa mga gobyerno. Wala nang move backward, backward, sinadya ko po talaga yan para mukhang-mukha lang natin. Wala na kayong focus lang kayo. Walang video, wala lahat, mukha lang ni Badong. Okay, start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Arateles po. Pag-uusapan Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, no, yung pong pagpalag po ni Pulong Duterte. Dahil po, ito palang mga investigasyon sa flood control, nakapokus po sa Davao City. Grabe naman, ang dami pong mga magnanakaw sa buong Pilipinas. Doon po sa wala silang mahanap, kaya palpak po yung mga investigasyon na yan. Ganyan din po yung ICI na yan, saan ka nakakita? Na lahat nga po itong mga pagnanakaw na ito, ha? Etong mga pagnanakaw na ito, mga katarantaduhan na naganap sa gobyerno natin dahil po sa mga lihim na insertion, lihim na mga BICAM, lihim na small committee. Pati po ang investigasyon na gagawin nila, lihim pa rin. Kaya makatitiyak po tayo na ang resulta po niyan ay lihim din. Balewala, nag-aaksaya na naman tayo ng pera ng taong bayan. Bakit po takot na takot kayong mag-imbestiga sa live? Kasi pag sa live, nakikita po ng mga tao na ang mga mandurugas ay pinsan. Na ang mga mandurugas alalay ng pinsan. Na ang pinakamagnanakaw ay kamag-anak incorporated. Yun po ang kinatatakutan eh. No? Panay lihim. Huwag na kayong mag-imbestiga. Lihim din pala. At siyempre po, eto pa po, ang kapapasok-pasok lang. Binanatan ni Karen Davila, ang napakagandang si Karen Davila. Ang ito pong si Auntie Claire na nung una ko nakita ay maganda rin. Kaya lang nung na-realize ko sa ibang anggulo ay punong-puno pala ng tinatawag nating ang ganda niya pala ay hiniram lang sa ano nang tawag dun sa gumaganda ka dahil sa mga video? Yun na nga, 'di ko alam kung anong tawag diyan, eh. Okey. Yan po mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, at tanging mukha lang po ng host ang inyong makikita. Mulagat na mulagat, yon filter. Yung isa po ay may taglay na kagandahan at yung isa naman ay gumaganda dahil sa filter. Yan, si Auntie Claire versus Karen Davila. Okay, pag-usapan po natin mga kapatid, no? Unahin na natin tong dalawang nagagandahan, isang tunay na may kagandahan at isang nadadaan sa filter. Eto po, sabi po ni Yusek Claire Castro,
Unang-una po, si VP Sara naman po ay abogado. So dapat malaman niya kung ano ba ang pagkakaiba ng na-mention at ang conviction sa Delaware case. O kung matatandaan po natin, no? Ipinaliwanag po o sinabi po, binanggit ni VP Sara kahapon na kung si President Marcos po ay meron sound judgment dahil po sa pagkakasangkot ng kanyang pinsan dito po sa Delaware case na nabanggit siya ng andaming beses, mahigit 30 yata, humigit kumulang 30, no? Nabanggit. Tama naman yung sinasabi niya ni Auntie Claire. Eto si Auntie Claire magaling din manlin lang 'to, eh. Oh, iba raw po yung na-mention kasi po sinabi ni VP Sara na na-mention ng, teka lang para sigurado tayo. Tignan lang po natin kung ilang beses na-mention, ayon po kay VP Sara. Nagpahayag po yan kahapon, eh. Eto po yung pahayag ni VP Sara. Tignan lang po natin, ibalik ko lang po at para sigurado tayo kung ilang beses na-mention. Eto po, kung ilang beses na-mention si Martin Romualdez dito po sa Delaware case. Ayan. Ayon po kay VP Sara, si Martin Romualdez ay na-mention ng 38 times. Oh, hindi. Teka muna. Martin Romualdez was mentioned no less than 17 times. O wala naman pong sinabing conviction, eh. No? Nililin lang na naman tayo nito ni Auntie Claire. Ulitin natin, Unang-una po, si VP Sara naman ay isang abogado. Correct. So, what's your point? Ang point po niya, so dapat malaman niya kung ano ba ang pagkakaiba ng na-mention at ang conviction. Correct na naman. Sinabi po ni VP Sara, 17 times na na-mention si Martin Romualdez. Sinabi po ba niya na na-convict? Wala po. Ngayon, ano ang problema ni Auntie Claire kung binanggit ni VP Sara na na-mention? Ibig bang sabihin sinabi rin na walang pagkakasala si Martin? Yung 17 times na na-mention dito sa Delaware case, ibig sabihin 17 times na nasabi na si Martin ay may ugnayan dito sa Okada. Yun na nga po yung heavy luggage. Yun na nga po yung pinapaliwanag ni VP Sara na mga malalaking maleta. No? Mabibigat na maleta. Hindi po sinabi na siya ay walang pagkakasala. Ang sinasabi nga, nasuhulan si Martin, sinuhulan si Martin. Kaya siya name-mention dahil dun sa binigay sa kanya na heavy luggage. Okay. Ngayon dahil diyan at meron pa siyang binanggit yung sinabi po sinabi niya po naman dito na atake naman ni Auntie Claire dito naman kay dating Senate President Chis Escudero na hindi daw dapat binabanatan si Martin ng walang ebidensya. Panay panlilin lang, eh. Pero ang sinasabi niya kay Saldico, umuwi siya sa Pilipinas at magpaliwanag sa mga binibintang sa kanya. Bakit hindi mo sabihin yan kay Martin? Bakit pag si Martin ang pinagbibintangan na tumanggap ng mga mali-maletang kwarta, ay sinasabi mo dapat may ebidensya si Chis Escudero? Okay, bakit po natin sinasabi na panlilin lang ito? Dahil ang ebidensya na nagtuturo kay Martin Romualdez ay yung sinabi ni Gutesa at yung sinabi ni Diskaya. Hindi po material lamang ang ebidensya, no?
Ang ebidensya po, para maiba naman, tinatamad kasi akong lumipat kaya po nakasumang mukha ko. Kasi po 'pag hindi po ako lumapit, tignan niyo mukha ko nasa kalangitan. Kasi maano rito, maliwanag yung background 'pag maaga. Kaya ililipat ko pa lahat dun sa may ano, sa may sala. Dito po mukha ko na lang, hindi halata na maliwanag yung aking, na para ako nasa kaulapan. Okey na yan, pagtiyagaan niyo na. Okey, hindi totoo na walang ebidensya si Chis Escudero nung sinasabi niya na si Martin Romualdez ay involved dito. Yun na nga sinasabi ni Chis Escudero, eh. Yung testimonya ni Diskaya at testimonya ni Gutesa. Ang testimonya po ay ebidensya. Huwag kayong palilin lang diyan sa mga abogado na yan. Dalawa po uri ng ebidensya, yung material, yung nahahawakan, yung nakakapa, yung nahahaplos, yung pwede mong titigan, yung pwede mong kapain, no? At yung isang testimonya ng nakasaksi. Ebidensya po yun. Ang tawag dun testimonial evidence. Kaya hindi totoo na walang ebidensya yung sinasabi na atake ni Chis Escudero. Yun na nga yung ebidensya. Huwag kayong papalin lang sa susunod, ha. 'Pag sinabing walang ebidensya, ang walang ebidensya yung kay BP Sara na ninakaw niya yung confidential fund. Sinong nagtestimonya na ninakaw ni BP Sara? Na dinala sa kanya yung pera at binulsa niya. Dineliver sa kanya yung 125. Wala. Kaya yun ang walang ebidensya. Walang nagpapatunay na yung confidential fund ay galing o ginastos o pinera ni BP Sara. Okay. Nasaan na ba yun? Huwag kayong tumawag ng barangay. Ito po ang sabi naman ni Karen Davila. Pinutatapo to si Auntie Claire. Sabi ni Karen Davila, bakit Malacanang? Ayan Malacanang kasi, si Auntie Claire po kasi ay tauhan ng Malacanang at ang kanyang ipinagpapalagay na siya ang boses ng Malacanang. Kaya sabi po ni, excuse me po, sabi po ni Karen Davila, bakit Malacanang ang nagsasalita para sa dating speaker? Kaya naman niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Auntie Claire, bakit nga ang Malacanang, BBM, bakit kayo pumapayag na yung PCO ang nagtatanggol, no, sa pinagbibintangang utak ng pagnanakaw na si Martin Romualdez? Ang dami na ngang tagapagsalita ni Martin. Meron si Bukoy, meron si Princess, meron pang si Barbers. Napakarami ng tagapagsalita. Tapos ang katutak pa yung young guns na nagsasalita para kay Martin. Ngayon, dadagdag pa yung taga-PCO. Pati ba PCO? Si Martin ba talaga ang presidente ng Pilipinas? Bakit si Yusek Claire? Nakakalimot yata. Hindi porkit, ano ka ba? Ano ka ba ni Martin? Ang nagpapasweldo ba sa'yo, Auntie Claire, si Martin? O ang PCO? Empleyado ka rin ba ni Martin? Bakit mo pinagtatanggol si Martin? Pinagbibintangan na nga magnanakaw. Pinagtatanggol mo pa? BBM, yan ang mga tauhan mo. Halatang halata, hindi kayo nahalata. Okay, punta na tayo rito sa ating iba pang mga topic. Okay, ito po ang puna natin dito, no? Ito muna si Saldico.
pinagtatangkaan pong i-deregister ni Saldico yung kanyang mga helicopter. Ibig sabihin po, para po kasi pinipress na po, no? Kasalukuyan po lahat po ng mga asset ng mga involved dito. Sana hindi lang po si Saldico. Sana lahat din ng asset ni Martin Romualdez kasi involved na rin si Martin Romualdez eh. O pati po yung mga helicopter, kaya po nila dinede-register. Ibig sabihin, para wala na pong ugnayan kay Saldico, katulad po niyan, yung lahat po yata ng mga kayamanan o yung mga mamahaling kotse ng Diskaya, kinumpiska na lahat. Ngayon naman po, balak na rin pong i-freeze itong mga helicopter. Sangkatutak ang helicopter nito ni Saldico. Tapos sasabihin yung hindi nagpayaman sa pwesto, 4 billion mahigit ang halaga ng kanyang mga helicopter. So pag pinagtatangkaan po para daw maibenta, yun po yung meaning kaya pinapa-deregister. Dahil pag hindi na wala na po yan sa pangalan ni Ko, malaya na pong maibenta yan, no? So pigilan po natin yan, lahat po ng mga ari-arian nitong mga ikinakanta na, 'di ba? Ganito lang po yan kung may testigo na po laban kay Martin, dapat po kung ayaw niya mag-appear sa Blue Ribbon Committee, dapat po ang lumabas sa Blue Ribbon Committee yung mga nag-testify lang. So kung wala pong kukontra diyan sa involvement ni Martin sa Blue Ribbon Committee, dapat lumabas sa Blue Ribbon Committee na yung kinuwento ni Gutesa. Kasi walang walang kumontra O unless na si Martin ay mag-appear. Ang problema natin rito kay Ping Lacson, nauna pa, no? Nauna pa yung propaganda na padadaluhin nila si Martin Romualdez at saka si Saldico sa susunod na hearing. Ang tanong, kailan yung susunod na hearing? Bakit po hirap na hirap si Ping Lacson na kung talagang may plano siya riyan at hindi totoo yung naririnig natin sa aking hinala. Kasi hinala ko diyan kaya tinayo yang ICI na yan para matigil na yung mga live na investigation katulad po sa HOR, masunurin sila. Tigil na yung investigasyon sa HOR. 'Di ba? Kasi habang live po may live coverage ang mga investigasyon, lalong napapahamak yung Kamag-anak Incorporated. Yun nga yung nililigtas katulad niyan, lumantad na. Kaya nga nung lumantad yung Diskaya, tinuro si Martin, tanggal agad si Marcoleta. Ngayon naman, kahit si Ping Lacson na, nabanggit pa rin si Martin at mas malupit pa ang pagkakabanggit. Nag-deliver mismo ng pera kay Martin Romualdez. Walang nagawa si Ping Lacson. Ngayon ang tanong, pinoproject mo para hindi magalit ang tao na iimbitahin mo sa susunod na hearing. Kailan yung susunod na hearing? Bakit wala kang masabi? Pwede naman ngayon, pwede naman bukas, pwede sa Biyernes, pwede sa Lunes. Bakit mo dinidelay yung next hearing? Ano yung purpose mo para i-delay? Nariyan na. Nariyan lang si Martin. Kung hindi man dumalo si Martin, ang dami pang testigo na pwedeng imbitahin. Yung mga binanggit ni Diskaya na mga congressman, imbitahin mo lahat. Tumanggi man, o di at least inimbita mo. Halatang halata ayaw niyong imbestigahan 'Di ba? Tatanggi sila. Ang ikakatwiran nila, parliamentary courtesy. Yung mga driver nila, walang parliamentary courtesy yun. Yung mga alalay ng mga congressman, yung mga pinag-aabutan. Sabi ni Diskaya, hindi naman niya inaabot direkta sa congressman Sa mga tauhan lang. Sasabihin nyo, yung congressman kasi may courtesy, parliamentary courtesy. Alam po ninyo, nakasalalay po ang trilyong pera ng mga tao.
'Pag ang, hindi na po ubra na sabihin ninyo na may parliamentary courtesy sila kung hinihiling ng taong bayan na imbestigahan sila. Puwede ba yung sabihin? Oh, punta tayo diyan sa ICI na 'yan. Alam niyo kayong ICI, kaya kayo nilagay diyan para, 'di ba, independent kayo, para may transparency, para makita. Kaya nga tayo nagkaletse-letse dahil yung BICAM lihim, hindi po naka-live. Sila-sila lang po nag-usap sa BICAM. Si Martin, si Saldico, si Grace po at saka si Chis Escudero. Oh, at kung sino pa man yung mga kasama nila ro'n. May minutes ba yun na pinapakita? Wala. Pagkatapos may small committee pa, lihim pa rin. Tapos lumabas yung BICAM, blanko-blanko. Hinihingi ni hinihingi ni Toby Chanco yung minutes ng mga small committee. Sabi niyo sa hearing, 'di ba hinihiling ni Toby Chanco na ngayon na sana mabigay kasi dodoktorin. Wala pa rin hanggang ngayon. Wala pa ring minutes. Bakit po umubra yang mga yan? Kasi lihim yung mga meeting, eh. Ngayon ang gusto niyong gawin, ICI, nagtayo na ng ICI, lihim pa rin. Bakit po lihim yung imbestigasyon sa mga lihim na transaksyon? Kaya nagkaletse-letse yung pera ng taong bayan kasi nililihim niyo yung paggasta, nililihim niyo yung mga kung saan gagastusin. Hanggang ngayon hindi masabi kung sino yung nag-insert, kung sino yung utak ng mga insertion, kung sino naglagay ng pondo diyan. Lihim, tapos mag-iimbestiga, lihim din. Ano mangyayari? Magtitiwala tapos sasabihin niyo, "Sana magtiwala kayo sa amin." Eh, hindi nga namin kayo kilala lahat, eh. Kaisa-isa naming kilala. Si Magalong, nag-resign pa. Oh, yung isa medyo kilala namin kasi sekretary ni Pinoy. Wala nga kaming tiwala sa mga tauhan ni Pinoy. Di nyo ba naintindihan? Kaya nanalo si Duterte at natalo si Mar Rojas dahil wala ng tiwala yung mga tao sa mga Aquino. Tapos sasabihin nyo, ang nailagay namin dito, eh ano, ibig sabihin, kutsabahan lang yan ng mga Dilaw tsaka ng mga Marcos, yung ICI na yan. Marcos at Aquino, mga tauhan ng Aquino at Marcos. Ano mangyayari sa bayan natin? Kayo nga yung kutsabahan nyo nga yung kaya tayo nagkaletse-letse yung pondo natin. Eh. Tapos mga tauhan nyo rin yung mag-iimbestiga. Eh, ano mangyayari dyan? Tapos lihim. Wala pong makakaalam. Putya, meron bang... Wag na kayo mag-imbestiga, nag-aaksaya lang kayo ng pera ng taong bayan. Wala naman kayo, lahat din ng lahat din ng mga sinasampahan ninyo, yan din yung mga binulgar sa Senado. Oh, ang problema nyo pa, binulgar na sa Senado si Martin Romualdez. Tinitiyak namin na hindi lalabas dyan sa lihim na investigasyon ng lihim na ICI kung ano man lihim na tinatago ninyo. Ngayon pa lang, duda na, kaduda-duda na kayo. Bakit po kayo? Alam nyo katwiran nila? Bakit nila nililihim? Baka daw magamit sa politika. Sinong gagamit sa politika? Halimbawa, natuklasan na magnanakaw si Martin. Hindi ko sinasabing natuklasan nyo ha. Dahil wala akong tiwala na sa ICI. Hanggat hindi nyo nila live
yung mga ginagawa ninyo hindi magtitiwala ang mga tao. O halimbawa napatunayan niyo, kasi ganito ang katwiran nila para daw hindi magamit ng pulitika. Sinong pulitiko ang gagamit diyan? Halimbawa natuklasan ninyo na magnanakaw si Martin, ayaw niyo matuklasan ng tao? Kasi maapektuhan si Martin? Baka hindi manalo, eh, kung nanalo yung magnanakaw, wala pong tiwala diyan, 'di nga namin kayo kilala, eh. Kaisa-isa namin kilala natanggal pa. Yung isang kilala namin tauhan dati ni Noynoy. Anong tiwalang ibibigay namin sa buwatan na naman ng Marcos at Aquino 'to? O yan, Lacson, bakit ngayon? Mag-iimbestiga lang kayo, eh. Ngayon sasabihin mo mali yung direksyon ni Marcoleta, at least si Marcoleta meron siyang direksyon. Kung wala kung paano mo sasabihin na may direksyon yung Blue Ribbon ngayon? Bakit teka-teka? Bakit hindi may petsa nga hindi mo alam kung kailan, eh. Ang tunay na may direksyon, alam mo na kaagad yung susunod. Sino yung mga iimbitahin, sino? Ibig mo sabihin hanggang Bulacan ka lang at Diskaya? Yun lahat lang sa Bulacan at Diskaya lang, yun lang ang, hanggang dun lang yung ano mo. Eh, tama pala yung ina-announce ni Soto na ititigil nyo na dahil meron ng ICI. O, di po ba? So, ang tao ngayon, ang konklusyon nila, yung ICI, kaya tinayo yan para may katwiran na kayo na itigil na yung mga investigasyon, hoping na makalimutan ng tao. Yung tunay na may direksyon, sasabihin na kagad ngayon. Kahit petsa lang, hindi po yung mga taong involved. Kita mo kay Marcoleta, hindi namin alam kung sino yung susunod, pero alam namin kung kailan yung susunod na petsa ng investigasyon. Ina-announce na ni Marcoleta. Kasi may plano siya. Eh ikaw na rin na nagsabi, hindi mo iimbitahin si Saldico eh, dahil may parliamentary courtesy. Ngayon bigla pati si Martin iimbitahan mo na pero walang petsa. O ano ibig sabihin niyan? Kaya mo ina-announce na iimbitahin namin kahit wala pa kaming date para yung tao, eh sinita ka ni ano, eh, Chis Escudero eh. Sinita ka ni Marcoleta eh. Hindi kayo nakapalag eh. Nakapalag ba kayo? O, pero pagkatapos nag-post ka sa X, ang pinakamaingay ang Wikis. Pinakamaingay daw Wikis. Pinakamaingay na senador na narinig ko si Miriam Defensor Santiago. Sino magsasabi na Wikis si Miriam na senador? Mas maingay di hamak si Miriam kaysa kay Marcoleta. Pero walang magsasabi na Wikis senador si Miriam Defensor. Kasi yung totoong merong plano ng pagkakasunod-sunod. Kung ang plano nyo talaga hanggang Bulacan lang at titigil na kayo, eh talagang magkukumahog kayo ngayon. Kasi mahalata, sino pa imbitahin nyo? Kung ang target nyo, Bulacan lang talaga. Naimbitan nyo na lahat, lahat na nariyan. Hanggang kay Bernardo, hanggang sa lahat ng mga engineer ng Bulacan. Kukunin-kunin nyo kay Marcoleta, nagmumukha tuloy kayong mahihina. Sa totoo lang, mahina na nga yung sinundan nyo na ni Marcoleta na Blue Ribbon eh. Si Tol eh. Wala naman na imbestigan, ang daming anomalya, walang naimbestigan kahit isa. Tapos kayo ngayon.
Hanggang Bulacan lang kasi ang target ninyo. Tapos gusto niyong bumida, wala naman kayo pambibida. Ang taas na ng inaasahan ng mga tao, eh. Yung direksyon saktong-sakto na, eh. Okey, punta tayo ngayon sa pagpalag ni Pulong Duterte. Grabe po pala 'no, yung ginagawa ng mga 'to. Oh, eto po ang pahayag ni Congressman Pulong Duterte. Basahin muna natin. Kung talagang seryoso ang gobyerno at mga independent agencies sa paglilinis ng flood control projects, tigilan ng panggagamit ng investigasyon bilang props para sa publicity. Correct. Sa Davao City, sinuyod nyo lahat. Papeles, proyekto, audit, hanggang huling pako. Ang tindi, oh. Lahat sinuyod nyo. Resulta, walang goals at walang substandard. Nagpagod lang kayo para magpabida. Alam nyo po kung bakit? Naniniwala sila sa sarili nilang propaganda, eh. Ang pinopropaganda nila, magnanakaw yung mga Duterte. Napapahiya sila lagi. Ang daming anomalya. Yung unang gobernador, kasabay ni BBM, nung si BBM dumalaw sa flood control, may gobernador ng Mindoro, pinakita, wasak, walang bakal. Inuna nyo pa yung Davao na imbestigahan talaga. Yun nga kitang-kita, may resulta sana. Yan ang problema pag ang inuuna ninyo ay pamumulitika kaysa paglilingkod. Pinakita na nga sa Mindoro. Eto po, tingnan nyo kilo-kilometro to, 1 kilometer, 1 billion. Tapos, wasak agad. Kapapatayo pa lang, wasak agad. Kung yun ang inuna ninyo, may masasampahan na kayo ng kaso. Ang problema, sinuyod nyo, eh. Yung Davao City. Napahiya tuloy kayo. Kasi wag kayong maniwala sa sarili nyong propaganda. Propaganda nyo lang sa tao na magnanakaw yung mga Duterte. Gusto nyo ngayong pruwebahan, purbahan na magnanakaw talaga. O, sinuyod lahat ng papeles. Maski pako. May nakita ba kayong ghost project? Wala. Substandard? Wala. Bakit? Tatak Duterte ang Davao City. Diba? Yung mga mandarambong na pinakikita na ng mga tao, ayaw niyong imbestigahan. Bakit? Kasama ba kayo? Kasama ba kayo sa mga magnanakaw? Oy, Vince Dizon, diyan ka na masisira. Ang daming dapat imbestigahan. Unahin nyo pa Davao City, di napapahiya lang kayo. Kung ilang buwan na kayo siguro nakatutok dyan, wala kayong makita. Oh. Hanap pa rin ng paninira sa mga Duterte. Sa Pampanga, nagsasalita na yung gobernador. Yung congressman na na wala na. Wala na nakakapagsabi kung nasan na yung si Gonzales. Yung Mindoro na pinakita rin ng gobernador, ayaw niyong imbestigahan. Unahin niyo yung Davao, baka makakita ng kaperasito, palalakihin na naman ng mga payarang media. O ano kayo ngayon? Sinasabihan na kayo, direkta ni Marcoleta. Payarang media kayo. Sabihin ninyo, kasi sinisiraan lang kayo ng mga vlogger. Utot nyo. Magkano budget namin kumpara sa mga media? Kaya kayo sirang-sira ngayon dahil bayaran kayo. Kayo ang sumisira. Kaya ba namin kayo pabagsakin? Magkano ba budget nyo sa budget namin? Nakita ko kayo kung paano kayo mag-live, eh. 2 van.
may direktor, may scriptwriter, may makeup artist, merong cameraman, kasabay nyo kami. Isang cellphone at isang vlogger. Sabay tayong nagla-live. Kayo 5 minuto kinunan nyo. Ang paghahanda nyo sa 5 minuto na ibo-broadcast mamayang gabi pa. Ang paghahanda nyo sa 5 minuto, 4 na oras. Yung mga vlogger naka-live. Kung ano nakita nila, yun na yun. Wala nang edit-edit. Kayo, kung anong gusto nyong i-edit na palabasin na magnanakaw ang mga Duterte, napapahiya kayo lagi. Walang kasama mga ano yan, mga media yan. Utot nyo. Ang yaman-yaman nyo. Kung may nakita. Tanga rin tong mga gobyerno eh. Ano palagay nyo sa media? Mga bobo? Kung merong mga ghost project dyan sa Davao, sa tingin nyo hindi malalaman ng media yan? Matagal na nilang brinodcast yan. Kabuatan kayo lahat para pabagsakin ng mga Duterte. O napahiya kayo ngayon. Hanggang ngayon, sinuyod nyo na. O, dito pa, dagdagan pa natin. Pero pagdating sa ibang malalaking distrito sa bansa, biglang nagkaka-selective amnesia. Ano yan? Allergic ba kayo kapag malakas ang apelyido? NBI, ito pala ang mga nag-iimbestiga sa Davao. NBI, CIDG, Ombudsman, NEDA. Bakit sa Davao City lang kayo ganado? Sa ibang lugar, biglang nagkukulang sa pamasahe, pang-hotel. O kaya pala asensado ang Davao. Lahat ng tao ng gobyerno nagpupunta ng Davao, gumagasto sa pang-hotel. Ang dami. Ang dami nagpupunta sa Davao ng mga taga-gobyerno. Baka may makita. Putya, yung mga simpleng rambulan nga, yung simpleng suntukan nga sa Davao kung palakihin ng mga media eh. Kala mo ngayon lang sila nakakita na nagsuntukan sa Pilipinas eh. Di ba? Napapansin nyo ba? Pag merong nag-away ng mga kabataan sa Davao City, putya, kala mo, eto, rambulan na sa Davao City. Kala mo talaga, ano eh. Kala mo talaga buong Davao yung nagrambulan eh. Mag-sensationalize eh. Yan pang may makita kayong ghost project, hindi nyo ibabalita. Nilihim ba ng mga media yan? Wala kayong utak eh. Yung mga nag-ano sa gobyerno, medyo may kahinaan din ng nyo. Sa bagay, hindi naman talaga yung purpose nyo eh. Malay nyo, dahil bumagyo, baka may nasira. Di talagang yan. Talagang kontrobersya na yan. Humanap kayo ng paraan, may eroplano, may budget, may mandato kayo, gamitin nyo. Huwag gawing props. Tuloy natin ito mga sinabi ni Pulong. Huwag gawing props ang Davao para lang may maipakitang tapang. Kung manindigan kayo laban sa maling paggamit ng pondo, gawin ninyo ito sa lahat na reyon. Pati sa mga lugar na mahirap galawin. Nandito na kayo sa Mindanao, di nyo na lang dinaanan ng project ni Kong Dalipi na sigurado ko magaganda at pulido. Kasing pulido at paglobo ng tiyan niya. Binibigyan na kayo ng tip. Puntahan nyo yung mga project ni Congressman Dalipi. Doon daw kayo makakakita, ayon kay Pulong, ng mga pulidong proyekto. Nakakahiya po. All of government versus Davao City. Wala pa rin. Hindi pa rin nila mapatunayan na magnanakaw yung mga Duterte. Ang tagal nyo na naghahanap. Meron na ba kayong napatunayan sa confidential fund na ninakaw ni BP Sara? Wala. Meron na ba nagtestimonya? Opo, ako po yung bagman ni BP Sara. Sa kanya ko po diniliver. Wala. Martin, meron na ba? Meron. Bakit tayo imbestigahan? Alam nyo na. Imbis nga na imbestigahan, pinagtanggol pa eh. Wala raw ebidensya. Huwag po kayong paloko.
'no? Ang ebidensya po yung testimonya ni Diskaya at tsaka testimonya ni Gutesa. Yun po yung ebidensya laban kay Martin. Hindi niyo po ba alam yun? Sa tingin niyo ba si Martin pipirma? Eto na po delivery, pirmahan niyo po. 30 35 pong maleta yan ng 48 million. Pakipirma lang po rito kung Saldi o kung Martin. Galing po to sa bahay ni Kong Saldi. Pa-picture po tayo. Putya, yun ang gusto niyong ebidensya? Tangingot. Yung ebidensya, yung nagsabi na kasama ako sa nag-deliver, yun po ang ebidensya. Unless na merong tao na nagsabi na sinungaling si Gutesa, baka yun yung niluluto kaya wala pa rin petsa hanggang ngayon kung kailan yung susunod. Alam nyo, matatalas po ang mga tao. Kung hindi nyo masabi kung kailan yung petsa ng susunod na investigasyon, alam nyo na yan. Tapos, ganito po kung sakali po na hindi nila mapirme kung kailan, tapos biglang sa susunod meron na sasabi na magpapasinungaling sa sinasabi ni Gutesa, yari po kayo. Alam nyo kung bakit? Kahit na pag ang tao nagsisinungaling, madaling hulihin. Kita nyo si Gutesa? Walang kagatol-gatol lahat ng sagot. Hindi nagsisinungaling Bakit daw hindi umatin sa NBI? Gusto niya Gusto niyang protektahan yung sarili niya, malamang. Notaryo, utot nyo. Walang abogado na magsasabi sa inyo na peke yung panunumpa sa Senado. Ang lahat nga ngayon nagsasabi, balewala na yung notaryo kasi nanumpa siya Nagsisinungaling ba si Gutesa? Bakit hindi kinontempt? Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong.